Okay, good morning guys. So tapos na ako sa tatlong video and dito na tayo sa pang-apat na video and ito ay kung ano ang solar charge controller. So sa video 1, pinanggit ko doon kung ano yung general na ginagawa ng isang solar setup. Pangalawang video is ano yung solar panel. Pangatlo is yung battery. And dito na tayo sa pang-apat which is ang solar charge controller. So, more basic lang ang isasabihin ko dito. Wala muna masyadong malalim and wala muna masyadong computation para magets mo lang kung ano ang ginagawa ng solar charge controller. So, ito is siya yung puso or utak ng inyong solar setup. Siya yung magdidikta kung ano yung papasok, saan lalabas, gaano karami yung lalabas na kuryente sa inyong solar setup. And nakita nyo meron dito mga slot. May mga saksakan, may button, and eto sa taas yung settings niya. Ayan. And sa solar setup, it's either 12 volts, 24 volts, or 48 volts ang voltage ng inyong solar setup. So tatlo lang yung pagpipilian. Wala pa ako nakitang solar setup na 60 volts or 72. Wala pa. So kung meron kayong alam, share nyo naman sa akin. And then, so anong ginagawa nito? So meron siyang 6 na slot dito sa ilalim. Yung unang dalawa is positive and negative ng solar panel. And ikatlo at ikaapat na slot is yung positive and negative ng battery. And yung pang-lima at pang-anim is yung positive at negative ng load. So bakit may positive and negative? Yung po yung terminal ng kuryente. So meron siyang dalawang dalawang socket o dalawang saksakan. So isa is positive, isa is negative. So doon nyo po isasaksak yung positive and negative terminal ng either solar panel, battery, or yung loads. So solar panel, ito yung nakabilad sa bubong. Mula dun sa bubong, punta dito. Battery is, ito yon. And loads, yung pang-5, pang-6, dito mo isasaksak yung mga bombilya nyo. Bombilya, charge ng cellphone, ventilador na DC volts or yung compatible sa voltahe ng inyong battery. So ayun. So ang ginagawa ng solar charge controller is nagmamanage po ng mga voltahe. So mula solar panel, i-manage nyo yun, kukontrol nya para sa tamang voltage na lalabas na sapat para ma-charge na maayos ang inyong battery. Kapag hindi dumaan sa solar charge controller ang inyong solar panel, dinirekta nyo sa battery, ma-overwhelm ang inyong battery, iinit, masisira. Kaya po may controller. Isa sa trabaho ng controllers is overcharge protection and over discharge protection. So it means pinoprotektahan niya ang inyong mga battery na ma-overcharge. Kasi gaya ng tao, kapag busog na, ayaw nang kumain. Pag pinilit nyo, masusuka. So ganun po ang battery. And pinoprotectionan din niya ang battery sa over discharge or sobrang pagkaubos. And gaya ng tao, kapag hindi kumain, nangihina, ganun din po yung battery. Yun po yung purpose ng controller. So mahalaga, hindi lang mahalaga, sobrang halaga ng controller sa inyong solar setup. Lahat ng solar setup may ganto. Iba't ibang version lang, pero lahat is may ganto. Hindi mismong ganto kasi may ibang uri kagaya nito. Controller din to. So dalawang uri pala ng controller, PWM, gaya nitong orange na hawak ko to, and MPPT, gaya na nakasulat na to, MPPT. So ano yung PWM? Pulse Weight Modulator, kung tama yung pagkakatanda ko sa letter M. So yung pong PWM, lagi nyo maririnig yun, it's either PWM or MPPT, maximum power point. Yung T nakalimutan ko. So yun, ang PWM is para siyang gobyerno ng, hindi ko na lang babanggitin kung anong korap na bansa. So ang ginagawa ng PWM is by pumasok 19 volts galing sa solar panel nyo, and ang gagawin niya is masyadong mataas yung 19 volts para sa battery mo na 12 volts lang. So ang gagawin ng controller mo is tataksan niya, lagyan niyang tax. So from 19 ibababa niya into 12, tsaka niya i-charge yung battery mo.
Parang ganun. So yung ano man yung may bawas niya sa voltage from panel to battery, kubra na niya yun. Wala na yun. Wala ka na magagawa doon. Tanggal na yun. And useless. So pag ganun ba, wala na. So ang ginagawa niya is yung nga, babawasan yung voltage para may charge niya na maayos to. So yung solar panel mo na 30 watts, minsan 25 lang ang may papasok niya sa battery. Kasi nga, binabawasan yung volts para lang ma-charge yung battery nyo, which is sayang. Pero, unlike ng MPPT na controller gaya nito, ang MPPT is medyo mas komplikado kasi mas marami siyang settings, mas marami siyang pindutan, marami kang kailangang iset sa kanya sa settings, pero mas efficient siya. Parang isang nanay ng isang tahanan na kayang i-stretch ang budget hanggang sa huling araw ng bago yung sahod. So ang ginagawa naman nito is balik tayo dun sa 19 volts na battery. Para ma-charge yung 12 may sobrang 7. Yung 7 is i-convert niya into ampere para may charge pa rin. So yung PWM from 30, minsan 25 or 20 na lang. Pero yung MPPT is from 19 volts or yung 30 watts hanggang 29 kaya niyang i-charge sa battery mo. Ganun kasulit ang MPPT. So kung pipili ka, ano bang kailangan mong gamitin? PWM or MPPT? Simple lang ang sagot dyan. Kung gusto mo mag-practice, wala kang budget, PWM ang piliin mo. Pang practice lang, mura lang ganito, 100 hanggang 150 pesos meron na nito. Kung small setup ka lang, nasa 5,000 lang yung kabuong setup mo, PWM ka na. Gagana pa rin naman siya, hindi lang efficient. Pero kung pang-charge lang naman ng battery, pang-charge ng cellphone, ilaw, maliit na ventilador, okay na yung ganito, walang issue doon. Then salpakan mo lang siya ng 50 watts na panel, goods ka na doon. Pero syempre, nakabase pa rin lahat sa battery kung gaano katagal at gaano karami yung magagamitan mo. Pero kung ang setup mo naman is malakihan and nasa lugar ka na medyo tawag dito, medyo maulap, medyo maraming puno, suggest ko na ang MPPT, and kung may budget ka naman, go ka na dito kasi mas efficient siya mag-charge kumpara sa PWM. And take note nga pala, minsan kung yung small setup mo is nasa 2,000 at ganito siya, tapos magko-convert ka sa ganito, minsan yung buong setup mo ito lang ang halaga. So ganun siya kamahal. Ayun. So ito yung pindutan dito, settings. Ito siya, 3 buton. And may USB rin siya. Ito yung kinaganda sa ilang PWM na controller. Meron silang lagi USB na saksakan. And majority ng MPPT is walang USB port. So kailangan mo ng hiwalay na ganito kung magcha-charge ka ng random na devices na di USB. Kaya ng mga ganito, saksak mo lang dito, diretso dito, ganun. PWM is may built-in na sila. Madalas, lagi. Ano tong dalawang to? 12 volts na saksakan yan, jack DC. Pwede ka rin dyan magsaksak ng, yung isa is panel, isa is load. So, yung solar panel mo pwede dito. Pero kung magdadagdag ka ng charge, pwede mo siyang isaksak dito. Hugutin mo rin agad pag di mo na kailangan. So, ayun. Kinaganda sa orange na to. Yung ibang, ano is ganyan lang siya. Wala. Tapos dito mo na isasaksak lahat. So, yun yung major difference niya. Yan. So, settings naman tayo. Pero kailangan muna natin magsaksak ng wire para makita nyo. Ayan. Tapos isasaksak ko lang sila dito sa battery. Yan. Dito. Wait lang. Balikan ko. Okay. So, ayan siya. Nakasaksak na. And in case wala pa pala nagsasabi sa'yo, wag mong pagpapalitan yung negative and positive na mga saksakan. Lahat ng positive is dapat nakasaksak sa positive, and lahat ng negative is nakasaksak din sa negative. Yun ang pinaka-basic, and yun yung wag mong kakalimutan. And maiba lang siya ang kwento kapag nasa series connection na. Pero later topic na yun. Parallel muna tayo and simple connection lang. So negative
papunta sa negative ng battery, and positive papunta sa positive ng battery. So ganun lang siya kasimple. And meron itong iba't ibang settings. So ang makikita mo sa screen is mostly volts ng battery. So itong battery ko ngayon black is 12 volts, so low bat. And meron tong specific na PWM na to is meron siyang temperature reading. So ito siya. So nababasa natin sa lugar na to is meron 28 Celsius. Then kung ilan yung na-harvest galing sa solar panel. And ito naman is kung gaano kalaki yung pinakonsumo ng load. Kung ilang ampere na yung na-harvest ng solar panel, ilang ampere na yung nagagastos sa load. And ito namang mga settings na ito is medyo advanced na, pero banggitin ko na lang din. 12 volts yung battery. And itong 14 is ito yung cut off. Ibig sabihin hanggang 14 volts niya lang i-charge. Magre-reconnect yung battery mula sa pagkaka-disconnect at 12.2 volts. And mai-disconnect ng controller lahat ng load sa battery at 11 volts. So ayun yun. Yung pagsisetup nito next time na lang siguro kasi 11 minutes na. And ito is yung oras kung gaano katagal bukas yung load. So yun yung mga settings nito. So yun lang. So in general ay nahugot siguro. Nahugot nga. So anyway, ayun lang. So controller is must have to, and I suggest na wag nyo tipirin yung controller nyo kasi ito yung pinakautak ng inyong setup. Siya yung magmamanage ng inyong buong setup. So mas maganda quality ang inyong controller. Well, maganda kung lahat quality, pero kung pipili ka lang ng isang quality, dito ka na sa controller kasi siya rin naman yung gagamitin nyo sa halos lahat. Sa kanya nakakonect halos lahat. Panel, battery, loads, inverter, ilaw, charge ng cellphone, lahat dadaan sa kanya. So better be quality ang inyong controller at huwag niyong tipirin, huwag kayong bumili ng peke. Hindi porke, uy nakamura ako, okay na yan. Hindi. I suggest medyo step up nyo ng isang level yung budget nyo para sa controller since sa kanya nakabase halos sa lahat ng components ng inyong solar setup. So ayun lang. Kung may katanungan kayo, comment lang kayo. Salamat.